Dahon ng laurel, isa rin palang mabisang panggayuma, at kahit nasaan ka man ay makakaasa ka, nahahanapin ka ng iyong sinisinta kung gagamitan mo siya ng dahon ng laurel. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung papaano nga ba ginagamit ang mga dahon ng laurel sa panggagayuma. Bakit nga kaya ito epektibo? At ang mga bagay-bagay na dapat mong malaman sa misteryosong dahong ito. Nakakita ka na ba ng dahon ng laurel sa ulam ninyong adobo? Tama, ang laurel ang dahon na kilalang sangkap sa sikat na Pinoy putahing tinatawag nating adobo. Batid mo ba na ang dahong ito pala ay isa ring mahusay na panggayuma? Ano nga ba ang laurel? Ang laurel o Laurus nobilis o bay leaf ay isang uri ng munting punong kahoy na nagtataglay ng maberde at mahalimuyak na mga piraso ng dahon. Marami rin ang mga klase o pamilya ng punong gaya nito, na karaniwang kinukunan ng dahon upang patuyuin at gawing sangkap sa mga putahe. Mainam ding gawing indoor plants ang halamang laurel, sapagkat ang mahalimuyak nitong mga dahon ang magbibigay ng sariwang halimuyak sa loob ng inyong bahay. Ginagamit nga rin ang laurel sa panlunas ng ilang karamdaman gaya ng pasa, sakit ng ulo, infection, at pagkaparalisa. Ang bawat dahon ng laurel ay mabango dahil sa taglay nitong essential oils na kung tawagin nga ay eucalyptus. Subalit maliban sa gamit nitong pang-medisina at sangkap sa mga pagluluto, ang dahong ito rin pala ay mainam na panggayuma. Mayroon ka bang kasintahan o minamahal at ayaw mo na magsinungaling siya sa iyo? Ayain mo lamang siya at magtungo kayo sa ilalim ng laurel tree. Pumitas ng isang dahon nito at hatiin ito sa dalawa. At pareho ninyong itago ang bawat piraso nito upang magtagal ang inyong pagsasama. Kung sakali naman na ikaw ay may natitipuhan o nagugustuhan, malayo man ito o malapit sa iyo, maaari mo siyang mabingwit o mapaamo. Kumuha lamang ng isang piraso ng dahon ng laurel. Isulat ang buong pangalan at edad ng kapanganakan ng iyong natitipuhan at kalakip ng inyong taimtim at taus-pusong pagnanais na mapaibig siya, ay dahan-dahan mong sunugin ang tangan mong dahon ng laurel. At kung wagas ang inyong pagnanais at malinis ang inyong hangarin, ang inyong kahilingan ay matutupad. Sa tulong ng sinunog mong dahon ng laurel, ay lagi kaniyang iisipin at sa huli ay maaaring kayo nga ang magkatuluyan. Maaari mo rin itong gamitin sa ibang wish mo pa sa buhay, gaya ng mga pangarap, dalangin, o wish na matagal mo nang inaasam. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Magtungo ka na sa kusina at humanap ng dahon ng laurel. Hindi lamang magandang halaman sa bahay, kundi isang dahon na maaaring magpabago pa nga sa iyong buhay. Subalit lagi pa ring tatandaan, nasabayan pa rin natin ng gawa ang lahat, lalo na nga ang pagtupad sa ating mga pangarap sa buhay. Ika nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sana ay may... Nais mo ba ng isang mabisang panggayuma? Isang sangkap na madali mo lamang mahanap. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang isang mahusay na panggayuma na maaari mong gamitin upang mapasa iyo ang sinisinta mong dalaga o binata, o maging ang iyong asawa upang lalo pang tumibay ang inyong pagsasama. Pamilyar ka naman siguro sa prutas na orange o dalandan. Masarap itong kainin, di ba? Isang prutas na matamis at sa kulay pa lang ay tiyak na matatakam ka na. Subalit batid mo ba na ang prutas na dalandan o orange
ay isa palang panggayuma. Subalit bakit nga ba kailangan pa natin ng panggayuma? Ito ay upang mas mapatindi natin o maging komportable ang nararamdaman ng isang tao para sa iyo. Mayroong mga gayuma na ginagamitan ng orasyon at dasal, at gayuma na gaya nito na mag-i-enhance ng iyong karisma upang ikaw ay kanyang mapansin. Sa tuwing kakain ka ng orange o ng dalandan, ay itabi mo ang mga balat nito sa halip na itapon. Patuyuin ito at ilagay sa pulang supot. At parating dalhin saan ka man magpunta. Maaari mo rin itong samahan ng pinatuyuring bulaklak ng dalandan. Sa tulong ng love charm na ito o ng panggayumang ito, anumang sitwasyon na nauugnay sa pag-ibig o pagdidesisyong pang pag-ibig ay magiging malinaw agad ang lahat. At higit sa lahat, ito rin ay isang mabisang pampaswerte. Kung sakali naman na ikaw ay naguguluhan na sa iyong kasalukuyang buhay pag-ibig o karelasyon, maligo ka lamang ng tubig na sinangkapan ng balat ng orange upang ikaw ay malinawan at higit na makapag-isip ng tama. Gayun din kung ikaw ay hindi kaagad mabuntis. Gawin din lamang ang parating pagdadala ng pinatuyong balat ng orange o kaya naman ay ang paliligo sa pinagbabara nito. Sapagkat ang puno ng orange ay may kakaibang karisma o kapangyarihan sapagkat ito ay namumulaklak kasabay ng kanyang pamumunga. Ang orange din ay isang mainam na pampaswerte sa negosyo man o sa tahanan at mainam ding pangproteksyon sa mga negatibong enerhiya. Ang pagtatanim raw ng puno ng orange sa inyong hardin ang isang magandang halimbawa. Sadyang maraming hatid na biyaya at charm at pampaswerte ang orange na ito o dalandan. Nabusog ka na ay maaaring maging maswerte ka pa at sa huli ay baka mahanap mo na rin ang iyong one true love. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Magpatuyo ka na ng balat ng dalandan. Isang mabisang gamit o anting-anting na pawang sa kuweba lamang makukuha. Napakainam palang panghalina at pangnegosyo. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang natatanging gamit o bertud o anting-anting na mainam na pampaswerte sa negosyo at panghalina o pang-akit. Narinig mo na ba ang anting-anting na ito o gamit na maaaring magbigay sa iyo ng naiibang panghalina sa pag-ibig man o sa pagninegosyo? Isang bulaklak ng gumamela o hibiscus na kulay pula at pawang sa kuweba lamang makukuha. Pinaniniwalaang ang bulaklak na ito ay may daladalang malakas na swerte at panghalina sa sinumang makakasumpong nito. Patuyuin lamang ito at ilagay sa inyong wallet o sa lagayan ng pera kung sa tindahan naman. Mainam din itong pampaswerte sa mga sabong o sa pustahan. Ang swerte at biyaya ay palaging bubuhos sa iyo at higit sa lahat, ikaw ay magiging lapitin ng mga kababaihan, dulot ng karismang daladala ng bulaklak na ito. Subalit papaano nga ba ito makukuha o matatagpuan? Ayon sa isang antingero, ang bulaklak daw na ito ay nagpapakita sa loob ng isang mahiwagang kuweba o iyong kuweba na pinaniniwalaang may mga nakatirang ibang nilalang o engkanto. Ang bulaklak na ito ay maaaring magpakita sa panahon ng mahal na araw, lalo na kung Biyernes Santo. Subalit sa mga tao lamang na may mabuting puso o hangarin. Marapat na kunin mo agad ito sa oras daw na iyo itong makita o mamataan. Sapagkat daglian din itong maglalaho. Napakapalad ng mga tao na makakakuha nito sapagkat
Napakahusay nito sa pagninegosyo. Nais mo rin ba ng gamit na ito o ng anting-anting na ito? Subalit, lagi pa ring tandaan, anumang swerte ang dumating sa ating buhay, matuto pa rin tayong ibahagi ito sa mas nangangailangan. At ang Diyos pa rin ang gawin nating sandigan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong. Mga sikretong kalikasan.